Ayan, so ito po yung first session 1 ng week 1 na share ko sa inyo yung lesson, yung PowerPoint na ginawa po namin. Ang topic po dyan ay mga contemporary issue, kahulugan, katangian at kahalagahan. So, panoorin niyo po yung video para po sasabihin ko po yung password doon sa nakasip na file na i-upload ko dito sa YouTube. Ayan. So, yun yung po yung first slide. Second slide, meron po agad silang activity. Yan, sasagutin po ng mga bata kung ano yung napapansin mo sa paligid. So, nagkamali ako dito, pwede nyo lang po takpan to. Yung baha, mataas na presyo. Mas maganda siguro kung sila talaga magbibigay ng meaning. Yan, so meron siyang guided questions. Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Ano ang pagkakatulad nila? Bakit kaya sila madalas nating makita sa balita? So, dyan po iikot agad yung topic natin. So, sapat po ito sa isang oras. Itong topic po natin na to. Pang day 1, week 1, session 1. Yan. So, dyan, ibibigay po natin ang kahulugan ng contemporary issue. Ayan. Contemporary issue, tumutukoy sa mga napapanahon at mahalagang usapin, pangyayari o suliranin na may epekto sa tao o maging sa buong mundo. So, dyan po, mga katangian ng contemporary issue. Napapanahon, mahalaga sa lipunan, may epekto sa maraming tao, pinag-uusapan at nangailangan ng solusyon. Next po ang pangkapaligirang issue. Ang kahulugan po niyan, tumutukoy sa suliraning may kaugnayan sa kalikasan at kapaligiran na nakakaapekto sa tao at iba pang nabubuhay na organismo. So, sa kababa po niyan, may mga nakalagay na halimbawa. So, nandiyan po ang climate change, ang pollution at ang pagbaha. Ang next slide po natin ay pang-ekonomiyang issue. So, ang kahulugan po niyan, tumutukoy sa suliraning may kaugnayan sa production, distribution at pagkonsumo ng mga produkto at serbisyo na nakakaapekto sa kabuhayan ng mamayan. So, mga halimbawa po niyan, yung inflation, kawalan ng trabaho at kahirapan. So, yan po yun. Sa panlipunang issue naman po, ay tumutukoy sa suliraning may kaugnayan sa ugnayan ng mga tao at sa lipunan at nakakaapekto sa kanilang kapakanan, dito, karapatan at kalidad ng pamumuhay. So, ang halimbawa po niyan, cyberbullying, fake news, and discrimination. Sa pampolitikang issue naman po, tumutukoy sa usaping may ugnayan sa pamahala, pamumuno, paggawa ng batas, daming tawag dito. Paggamit ng kapangyarihan sa isang bansa. So, nandiyan po election, corruption, at disinformation. Bakit mahalagang pag-aralin po ito? So, ipapaunawa po natin na nagiging mulat sa nangyayari sa ating paligid. Natututo tayong magsuri ng impormasyon, nakabubuo tayo ng sariling opinyon at paninindigan, nagiging responsableng mamayan at nakikilahok tayo sa pagbuo ng solusyon para sa suliranin. So, ano po yung mga dapat gawin? So, maging mapanuring mamayan, so mag-isip bago maniwala. Pwede po natin dyan sa mga estudyante natin na sila magbibigay ng explanation. So, sa tingin nyo, bakit mag-isip bago maniwala? Ano bang ibig sabihin yan? Suriin ang pinagmula ng impormasyon, alamin ang katotohanan, huwag basta magbahagi ng hindi itiyak na impormasyon at gumamit ng mapanuring pag-iisip. Ano po yung pamaraan sa pagsuri ng issue? So, una, alamin po muna natin ang katotohanan, unawain ang buong konteksto, isaalang-alang ang epekto at mag-isip ng solusyon. So, ipapaliwanag din natin sino-sino ang maaaring maapektuhan. Una, yung individual, komunidad, bansa at daigdig. So, natin po ang halimbawa ng issue at posibleng solusyon sa pagbaha, tamang pagtatapon ng basura. Sa mataas na presyo naman po ng bilihin, pagtangkilik sa mga lokal na produkto natin. Cyberbullying is responsible online behavior. And sa climate change po, ay ang pagtatanim ng puno. So, pwede po silang magbigay ng iba pang solusyon para meron kayong interaction sa inyong mga estudyante. So, may iba pa ba kayong naisasagot na solusyon? So, yan po yan. So, ang ating tungkulin bilang kabataan, maging mulat sa mga issue, maging responsable sa ating mga salita at gawa, makilahok sa mga talakayan at aktibidad, igalang ang iba't ibang opinyon at paniniwala, at maging bahagi ng solusyon, hindi problema. Yan, sa part 1 nito, magkakaroon sila ng case study.
Pag-usapan nila yung mataas na presyo ng bilihin. So, sasagutin po nila ano yung sanhin nito, ano ang epekto nito, sino ang apektado, ano ang maaaring solusyon, at paano ka makakatulong. So, yan po yung isa sa activity nila. And magkakaroon po sila ng group activity. So, ang title po nito ay Issue Awareness Concept Map. So, pipili po sila ng contemporary issue dun sa apat. Tutukuyin nila ang sanhin nito, tutukuyin ang epekto, magbibigay ng solusyon, at ihanda ang kanilang presentasyon. So, magkakaroon sila ng presentation time. And, sa may pahuli po, magkakaroon silang reflection, sasagutin nila sa kanilang notebook ang tanong na ano ang natutunan mo tungkol sa contemporary issue, aling issue ang pinakamalapit sa inyong karanasan. Siyempre dapat kinoconnect natin sa buhay nila, and paano ka makakatulong sa paglutas ng issue na ito, and bakit mahalaga maging mapanuri sa mga impormasyon. And meron tayo dyang key takeaway. Ayan, so nandyan po yung apat na yan. Ayan, maraming salamat po. Maging mulat, maging mapanuri, maging bahagi ng solusyon. Sama-sama tayong bumuo ng mas magandang kinabukasan.